Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Dito na naman po tayo at this time pag-usapan natin itong patuloy pa rin sa flood control, patuloy pa rin po dito sa pagkawala ni Yusek Cabral. Pero mga kababayan, parang sabi nga ni Senator Marcoleta, sana ito ay hindi na napopolitika. Kasi mga kababayan, now, pinag-uusapan tungkol dito sa listahan, dito sa mga insertion. At pinag-uusapan na dito yung mahihirapan, ma-authenticate, kung ano-ano na po ang lumalabas. Na parang nagpo-focus na naman tayo dito sa listahan at nagpo-focus tayo dito sa pagkawala ni Yusek Cabral. Pero hindi po ba talagang ang dapat pagpokusan dito ay yung paano natin makukuha yung mastermind. Kasi yun lang naman po ang nagkakagulo tayo dito. Kasi nga po, ang ginagawa nila ay talagang lagi nilang parang pinagugulo. Ginagawang malabo. Itong administrasyon na to, mukhang wala talaga silang intensyon o kailanman na kunin o hanapin at parusahan yung nagpakana na nakawin ang pera ng bayan. Kita mo ngayon, oh. At ito pa pala, nagsumiti pala ito, nabasa pala ni Senator Marcoleta yung affidavit ni Martin Romualdez at doon nakalagay ay wala daw talaga siyang kinalaman sa mga yan. Diyan sa mga committee na yan, na 80 yata yun, sa mga committees na yan. Parang kumbaga general supervision lamang. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta kasi sinasabi niya parang wala. Mahihirapan na yata tayo mga kababayan kasi tingnan mo kung ano-ano nang sinasabi tungkol doon sa listahan, di ba? Ang gulo mga kababayan, kahit yung pala mga kababayan, yung sinasabi nilang kino-question nila, yung listahan na pinapalabas ni Congressman Leandro Legarda Liveste, parang sinasabi nilang parang, di bakit, di ba? Parang kino-question nila ang authenticity or ang kahalagahan ng listahan na yan. But, yung palang lumabas, natandaan ninyo na nakita natin sa PCIJ ba yun? Galing pala yun kay Congressman Liveste. Hindi man lang nila kinu-question noon, di ba? Dahil galing sa PCIJ. Ngayon, kukwestiyonin nila itong nilalabas ni Congressman Leandro. It's not making any sense. Kasi ginagawa lang nilang parang kaaway si Congressman Leandro. So, meron ba talaga silang, meron talaga, hanapin ba talaga nila yung mastermind dito? O alam nila kung saan hahanapin? Kasi alam nila, maraming nagsasabi nga po na si Yusek Cabral ay very powerful. Sino nagsabi niyan? Si Magalong. Sino pang nagsabi niyan? Maraming nagsasabi na sa kanya lahat. Sa kanya, siya ang nagpaplano, siya ang lahat. Kaya kung gusto po talaga nilang mahanap at matukoy ang mastermind, si Yusek Cabral dapat ang pinuntahan. Alam mo pala, ito palang si Mayor Magalong, meron din pala siyang listahan. So, akala natin si Congressman Liveste, meron din daw po siyang listahan. Wala sa akin dito. Pero, napakinggan ko na siya man daw, meron din siyang listahan. Actually, sabi niya, yan ang napakita ko sa kanya, baka kay Congressman Leandro. Pero yung kanya ay hindi nanggaling kay Yusek Cabral. Kay former Yusek Cabral. Yung kanya daw, hindi niya sinabi kung saan nanggaling. Pero nung ipinakita niya kay Yusek Cabral, hindi po i-deny ni Yusek Cabral o hindi niya sinabing walang saysayan. Actually daw, medyo na-nervous pa nung makita ni ex-Yusek Cabral nung makita niya yung listahan ni Mayor Magalong. Ngayon, yung mga nagtatanong kay Congressman Leandro Liveste, ba't ngayon mo lang inilabas? Bakit noon hindi niya pa inilabas? Ay bakit si Magalong? Nasa ICI na yan, ba't hindi niya inilabas? Diba?
Beside mga kababayan, di ba sabi ni Congressman Leandro, kasi ang gusto niyang maglabas para naman hindi niya masaklawan ang DPWH or si DPWH Secretary, dapat sila na ang maglabas. At ang usapan pala talaga nila ni Vince Dizon ay sila ang maglalabas. So bakit nyo inaatake? Bakit ngayon nyo lang inilabas? Ba't ngayon nyo lang inilabas? Yung pala mga kababayan, yung inilabas ng PCIJ, iyon na pala yung listahan o galing pala yun kay Congressman Leandro. So bakit hindi ninyo kinuwestiyon yung PCIJ? Yung kailan naglabas, di ba? Nakita natin kung sino may mga malalaking insertion. PCIJ. Yung pala yun galing kay Congressman Liberty. Hindi nyo kinuwestiyon, di ba? Since na gusto ninyong parang gawing kaaway si Congressman Liberty, kinukwestiyon nyo ngayon. Di ba? Nakikita ko medyo naluluha-luha si Congressman Liberty not because ng kadramahan na parang nasasayangan siya kasi nung buhay pa. Marami sanang nasagot kung baga ay nakausap si dating Yusek Cabral. Kung hindi po talaga pabaya ang administrasyon na to, sinecure na sana nila si former Yusek Cabral. Natural yun po dahil sa sobrang laki ng sa massive corruption na ang makakasagot nito si former Yusek Cabral. Parang baliwala sila, di ba? Natatandaan ninyo noon at tanong tayo ng tanong, bakit si Yusek Cabral hindi ninyo iniimbitahan? Si Senator Marcoleta lang yata nakapag-imbita dyan eh. Hindi ba? So ito po, pakinggan po natin mga kababayan. Ito nga. Aba! Ito pa lang si Martin, kung di ko ako nagkakamali sa pandinig ko, nagmadali lang ako kanina eh, na ito pa lang pinipilit pala nila si Senator Marcoleta na sumali para tanggalin ang prangkisa ng Isiminay. At hindi naman siya pumayag. Parang hindi siya nakisali. Kaya parang kumagagalit sa kanya. Pakinggan po natin mga kababayan. Ito po. Natin, pero dahil matatapos ang taon, hindi natin siguro may iwasang sabihin at itanong sa inyo, Sen, na ano nang nangyari sa investigasyon sa flood control? Kasi una, sa Senate, ang sabi... Di ba dapat palitan natin ng sistema kung minsan? Palagi na lang akong tinatanong niya, kung kayo naman tanong ko. hindi mo kami nakakapalit ng Senado. Hindi pa kami nananalo. Hindi mo kinakailangan maging senador kayo. Halimbawa, balik rin natin. Kasi kung minsan ako nalalagay sa sa chopping board eh. Kasi kayo ang... Hindi, pero may tinatanong mo. Ano yung status no yung controversial investigasyon natin, di ba, sa flood control anomaly, parang biglang nawala eh. Alam naman ninyo yun, tinatanong nyo pa. Ano ba sa ICI? Yung ICI mukhang naubusan ng member ah. Kasi si Pahardo mag-resign na rin by 31. Pahardo, Magalong, Singson. Mukhang Ina natira. Andy Reyes lang natira. mukhang plano nila para maitigil. Mukha nga, di ba? Ako sa bagay. Hindi nga kasi, kagaya ng binabanggit natin, ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon, siguro sa kabiglanan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami, palagi ko sinasabi. Ako nakagawa na ako ng report eh. Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari dyan, basta kami nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang buwan, ano? At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti. Paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito? Di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga
kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Opo. Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Ayun na. Yes po, kaya nga nag-imbestiga. Eh, yun ba yung gusto nila? Kaya ako tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan pa tayo pupunta? Opo. Paano ba isasara ito? Opo. Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. Ganun. Di ba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. O paano mo pauwiin si Saldico? wala Yung na. lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Yun na nga po. Wala Paano na. uuwi yun? Oho. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Ilang taong interesado sa kanya sa dami ng nalalaman niya. Totoo. O, nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita, Sen. Sino yan? Si Jose Catalina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Baka kaya nawala. Kasi gusto niya magsalita. Like I said, mga kababayan, kung talaga palang gusto nilang makuha yung mastermind, yung puntahan niya. At saka bakit po yung mga binanggit ni ni Congressman Saldico, basta na lang nag-resign sila, wala na silang ginawa. Pangandaman, Bersamin, Jojo Cades, nag-resign na lang sila. Parang, di bali na. Huwag na nating galawin to. Ano ba yan? Mga kabayan, papayag, ba't ganito ginagawa nila? Ninanakaw nila ang pera ng bayan, pero kung mag-imbestiga sila, pabaya. Patumpik-tumpik pa mga kababayan. Tingnan mo na saan na si Banuan. Babalik daw by December 17 or 18. Ano na? Lampas ng Pasko, wala pa. Saan sila pangandaman? Jojo Cades. Di ba? Oh. Siguro mga kababayan, talagang planong nakawin talaga ito. At ang gagawin nila sa pag-iimbestiga, ayan nga gagawin. Lagi na lang mag-iimbestiga kami. Meron tayong Blue Ribbon, meron tayong ICI, meron tayong ombudsman, blah, blah, blah. Pero asan? Ilang buwan na to? Ang nahuli lang nila, ang napakulong nila si Diskaya, na pinakamaliit pa, sisiw pa, kung ikukumpara kay Guardiola. Sige na mga kababayan, ganyan na po nakasanayan ng mga government officials natin na nakawin ang pera tapos gagamitin din po ang pera para hindi magsalita yung mga dapat magsalita. Ang malungkot pa, yung gusto pa rin magsalita, namamatay pa. Maaari, kasi noong ako ang Ano ba chairman yan? ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover. Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications. Opo. Di ba? Meron siyang IMS. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time. Hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone. Okay. Para pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, mahina ang signal. Yung coordinate,
Nasisira din eh. Yung ano eh. Kaya pala doon sa pag kumpara mo yung MYPS program Opo. at saka yung PCMA, mas accurate yung PCMA eh. Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Aha. between 70 meters to 400 meters eh. Ang layo. Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects eh. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon pero halos yung mga ibang tanong na itanong ko na pero kokonti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents. Dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema. Diba? Yung direksyon ko, napalitan. Na iba na ang Gumamit na ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap eh. Kasi, Parang sadya na yata yung pinaggugulo-gulo. Tingnan mo. Kinuha-kuha nila yung Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta. Pagkatapos ngayon, tinamo anong kinalabasan. Parang ang nangyari pa mga kababayan, pahinto-hinto sila. Pahinto-hinto, di ba? Para lang, kumbaga makatakas yung iba, hindi ko sinasabing nung ang ginawa, pero parang gano'n nangyari. Nag-alisan na yung iba eh. Di ba? Oh. po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Correct. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba natin pinag-aawayan? Isa naman ang gusto natin. Di ba isang gusto natin? Di ba matukoy natin kung sino may kagagawa nito? Kagagaya na sinasabi nyo ngayon, namatay nga, nawala na si Yusek Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Ayun nga. Paksa ng iba't ibang Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka ganun na ang nangyari sa isang tao, ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila kung paanong yung mga dokumento, maaaring nasa cellphone niya o maaaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad nung laman. Kasi kung halimbawa, salitaan ng ganito, pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, wala tayong mapapala eh. Sayang. Oo nga po. Sayang. Maraming matatalo doon. Maraming nalugi. Masasayang ang oras, maraming panahon. Lalong-lalo na yung mga mamamayan na naghahanap ng kasagutan. Sino ba yung mga malalaking isda na tinutukoy na nung umpisahan natin ng Blue Ribbon? Kahit kailan ngayon, maring hindi na natin matukoy sapagkat baka hindi na ilagay sa ayos yung integridad ng mga data. At ang totoo, kahit wala po si Yusek Cabral, pinagtatalunan ngayon yung Cabral Files. Dahil sa, kayo narinig ko, Diba? diba? Kaya nga, kung walang katapusang pagtatalo, hindi maganda eh. Ayun. Ang sana ay huwag pagtalunan niya, malagay sana sa isang proseso na masinop, di ba? Ebidensya kasi yan. Hindi siya dapat makukurap. Kapag nakurap yan, namanipula yan, lalo Nako. magkakagulo yan. Kasi maglalagay sila ng datos na hindi totoo, para lang makaiwas si ganito, yung mga ganyan. Ayun. So, yan ang dilema natin ngayon. Kasi, Sayang na namatay na yung tao. Imbes na, kung talagang totoo yung sinasabi nyo, na balak niya nang magsalita, sana nangyari yun. Sana nakapagsalita siya. At isa pa mga kababayan, sa akala kasi nila, dahil nawala na si dating Yusek Cabral, tatahimik na. Sasabihin nila, mahihirapan na kami eh. Lalo pong magkakaroon ng galit ang tao. Dahil nga po, nasa sa inyo yan eh, may kapabayaan talaga kayo. Either sadya or hindi nyo sinasadya, pero dahil kapabayaan ninyo. Dahil dapat, alam ninyo eh, mga kababayan, wag nating sabihin hindi nila alam. Alam nila ang pupuntahan kung gusto talaga nilang makuha ang mastermind. Sila yan eh. Kaya alam nilang iwasan. Parang ganun eh. Di ba? Alam nilang iwasan. Biro mo. Di ba? isang tao na sasangkot sa kontrobersya na matay. Ano po ang epekto nito doon sa kasong kinakaharap niya? Well, hindi lang sa aspeto ni Yusek Cabral, kundi sa isang pangkaraniwang kaso, namatay ang isang sangkot. Yung mga criminal liabilities, na-extinguish yun. Kaya lang yung civil aspect, kung halimbawa mapatunayan na meron kang
civil liability. Hindi nawawala 'yon. Example, yun pala halimbawa ay napatunayan na itong bahagi ng kayamanan niyang ito ay hindi dapat napunta sa kanya dahil ito ay galing sa anomalous project. Pwedeng habulin 'yun eh. Kasi civil 'yun eh. pala. Civil. Oo, yung Ngayon, lahat ng yung criminal lang kasi alam mo na pagka-criminal personal na 'yun. Opo. Yun lang ang na-extinguish eh. Pero yung aspeto ng, siyempre, nasa kanya, siya ang source ng maraming balita o impormasyon. Kaya nga kung halimbawa napatunayan nakasangkot siya halimbawa, wala na hindi mo na siya mapoprosecute doon dahil wala na siya. Ganun Halimbawa, pagka lumaki ang investigasyon, yung sanga-sanga na ng mga pangyayari, nasama na siya sa mga pagpaplano halimbawa, o siya yung naging courage ng mga proponents na ganitong gawin, ganyan. Lahat na may kinalaman doon sa kasong kriminal na kinapalooban ng mga pangyayari, hindi na siya kasali ron dahil wala na siya. Kaya lang, yung aspetong sibil na maaaring habulin ng gobyerno, ay sangkot siya doon. Ayun. Nung isang araw ako naging komentaryo ko at kami ni Nelson Sen, parang sa panahong ito, dahil po sa usapin ng social media, marami, di ba tayo pagka may mga kakilala tayong namatay, ang lagi natin naiisip sa kanya, mabubuting bagay niya, kahit sa masamang tao, ang thinking natin mga Pilipino, ay kahit ganyan yan, mabuting tao pa rin yan, ganyan. Pero ngayon po, pag may mga taong, mga opisyal na namatay, hindi maalis sa isip ng tao, yun bang may kinasangkutan siyang dapat may pananagutan sa sen Kasi naman ang pinag-uusapan natin ngayon, mga flood control project. Na trilyon naman kasi ang nawala. Yan. So, naiskandalo ang tao, naiskandalo ang buong mamamayan. Siguro kung pinag-uusapan lang, mga ilang pirasong ano lang. Ay, lupa lang siguro, kaya maliit na bagay. Hindi na pag-uusapan niya. Pero ito, naiskandalo ang buong bansa. Hindi lang naiskandalo, nasira ang maraming properties, maraming Tao nasawi. pa, namatay. Diba? Sinasabi pa nga ng iba. Pati yung kinabukasan ay nasira dahil nga sa kapabayaan at pinabayaan nga na nagkaroon ng ganitong klaseng the most corrupt, sabi nila. Kinuha talaga sa 2025 budget. Totoo po. Di ba, ang panawagan nga nila siya, sana igalang nyo naman kasi kami namatayan kami, wag nyo nakalad ka rin yung pangalan ng aming namatay, nakamag-anak. Pero dito, ang taong bayan, hindi talaga mapigil, no? Pero nga, kaya nga nililinaw natin, doon sa punto na pati yung kanyang mga files. Huwag na nating pinopolitika yon ang sinasabi natin. Kasi kailangan magkaroon na ng katahimikan yung kanyang kalagayan. Sumakabilang buhay na yung tao. Kung gusto nilang gamitin yon sa isang paraan, sabi natin, na masinop yun. At yung integridad ay hindi makorrupt yung mga files niya para sa ganun magamit natin. Sa paraan na matukoy natin sino talaga ang mga ugat, sino talaga ang mga mastermind. Talagang palagay ko mga kababayan, talagang ayaw nila. Hindi talaga. Alam nila kung sino mastermind. Meron tayong idea. Pero lalong alam nila kung sino. Di ba? Kaya nga po hindi makuha-kuha Alam nilang iwasan. Kaya nga sila siguro naggawa ng ICI Sila rin naman ang nagmamando. So mga kababayan, ang punto ko po ba dito, ganito na lang ba palagi tayo? Di ba? Alam nating ninanakaw nila ng ninanakaw. Tapos bibigyan lang tayo ng, ginagawa namin ang lahat. Napaka-transparent naman namin. Actually, meron na kaming irerekomenda. Rekomenda. Ito naman si Marcos. Magpapasko kayo. Meron pang magpapasko kayo sa kulungan. Sinong nagpapasko? Si Diskaya. Nasaan po yung mga proponent? You have to remember na hindi po si Diskaya ang nag-release ng budget. Diba? At yung po mga DPWH people lamang ang inyong pinaghahabol. Nasaan po yung mayroong kinalaman sa pagdukot ng pera dyan sa gobyerno? Nag-release, nag-request, nag-approve, nagperma, kayo dyan. Kaya wag ninyo kaming binibigyan-bigyan ng Diskaya lang. Doon lang siya maaaring makatulong doon sa mga files na yon. Pero para politikahin pa natin yon na sa ngayon ay wala pang makapagsasabi kung ano nang kalagayan ng mga files na yon.
kailangan mo nang maisaayos tsaka pag-uusapan kung magagamit o hindi. Kasi kung wala pang sinasabi ang may karapatang mag-ayos ng mga files na yan, magiging speculation ang lahat, magiging chismis ang lahat. So imbes na may maayos tayo, lalong gumugulo ang mga pangyayari. Lalo nga po ngayon, sapagkat nagiging paksa ng pagkatalo-talo yung tinatawag na Cabral Files. Yun nga. Yun ba yung nangyayari? Kaya tayo nakikiusap na sana ay huwag ganun ang paraan. Yun. No? Gamitin natin yon sa paraan na mahinahon sana, pero ilagay natin sa ayos muna. Kailangan mapakinabangan. Kailangan hindi corrupted. Kailangan yung integrity nandun intact pa rin. Para sa ganun, pagka ginamit yun, ay meron ka pupuntahan yung mga files. Sabi kasi nung isang mababatas, meron ka palang kopya, sana inilabas mo na. Nung O, inilabas diba? naman, ang dami palang mga pangalan nakalagay doon. Hindi. Mag-aaway na sila. Mag-aaway na sila ngayon. Di ba? Well, yun lang po naman. Dapat ganun pala ang trato doon. Ano, ha? Pero si Babe Singson, wala pa pong kapalit. Mukhang hindi kaya parang hinahayaan ito na maubos na ng tao nila? Hindi ko alam din. Ako, ang alam ko dyan, nag-submit ng affidavit si Ayan, Speaker ayan. Martin Romualdez. Ano bang gagawin ng ICI pagka ganun? Pag nag-submit ka, babasahin mo lang? Baka hindi binasa. Okay. So, ba't hindi ka makasagot? Ikaw? Dapat kung ano yung laman ng affidavit, doon mo susundan. Susundan. Kung ano yung laman. Tinatanong nila eh. Halimbawa, nakalagay doon, wala po akong alam dyan. Hindi, tsaka ano din eh, di ba? Akala natin mag-live doon sila ng hearing. Hindi nga po pwede. Puro executive session din po eh. Kaya parang ang dating ng tao, parang Isa pa yan, mga kababayan. Kita mo? Nung una, wala daw live stream. Tapos, pinalitan nila, may live stream na daw. Wala pang 2 araw, inurong na naman nila. Hindi na raw magla-live stream. Tapos mamaya, mga 1 buwan ulit, bumalik ulit, magla-live stream na naman daw. Kaya lang, pagka daw ni-request ng resource person ng executive session, ay pagbibigyan sila. Kita nyo, walang solid talaga na direksyon para talaga maimbestigahan ito ng maayos. Wala! So akala siguro nila, makakalimutan na ito ng taong bayan. Nawala na si former Yusek Cabral. Ngayon, pupolitikahin na natin ito. O aatakihin na natin itong mga lista-listahan na ito. Ang problema, lalo lang nagagalit ang tao. Dahil parang pinagluloko nyo kami eh. Di ba? Parang dinidribble nila eh. Para lang humaba, di ba? Meron na naman sigurado silang niluluto dito mga kababayan. Alam nyo naman yan. Pag naggaganyan yan, nagpo-focus na naman yan sa isang bagay, merong ginagalaw. Yung isang kamay dito, gumagalaw. Yung isa, gumagalaw na naman dito. Magmasdan natin kung ano na naman gagawin nila dyan. Kasi ganun ginagawa eh. Pagka yung halos magsasawa ng pag-usapan ito, merong gumagalaw dito na naman tayo. Ganito na lang. Kaya hindi umaasinso ang bansa natin eh. Di ba? naloko nyo nagoyo tayo. Pinaasa nyo lang kami, panonoodin na namin yung hearing. Mga tanong nyo, Correct. papakinggan namin. Diba? Puro pala ang request, executive session, at pinagbibigyan naman. Diba? Correct. Ang alam ko kasi dyan, maghahanap ka ng katotohanan. Hahanapin mo yung katwiran. Kaya mo inimbita yung tao o magpahayag ka ng ano. Aha. Hindi ka naman nahanapan ng salaysay kung hindi ka kasangkot sa inaakala nila, di ba? Opo. Nag-submit siya ng affidavit. Ganun lang ba yun? Hindi ba siya tatanungin? Halimbawa. Oo nga. Dapat Wala bang formal hearing halimbawa at pagkatapos magtatawag naman sila ng ibang mga personas Oho. na magtatanong din sa kanya kung tama yung mga allegation niya sa affidavit. Mhm. Dito nakakapagtaka din. Nag-submit siya ng affidavit. Hindi ko alam kung binasa nila yung affidavit o hindi. Ginamit ba nila? Wala din daw po ata sila kapangyarihang yung sa pina-power para pilitin yung isang tao Kasi inimbitahan. ako nakakita ko ng kopya, binasa ko. Sinasabi roon, ang depensa ni Speaker Martin, Opo. wala akong kinalamanan, sabi niya, sa gawain ng mga chairman ng 80 committees ng House of Representatives. Wala akong kinalaman dyan. Oho. Ang katunayan na ako po ay walang kinalaman dyan ay ito pong mga tuntunin na nakasulat sa aming House Rules. Inisa-isa niya ron. So, Exhibit A, halimbawa. Meron lang po ako kanya na general supervision Sa 80 na yon. sa Diba? 80. Oho. Pero yung bawat isa sa kanila, wala po akong kontrol. Lalong-lalo na ang Appropriations Committee. Oho.
Naniwala ka na lang ng gano'n, Jen? Diba? Ikaw, Nelson, halimbawa, ikaw si... Andy Reyes. Andy Reyes. Opo. Ikaw naman sino ka, Jen? Babe Simpson. Oo. Opo. Ganun lang ba yun? Sabi niya siguro, ganun ho ba? Ay, naku, pasensya na kayo, ibitahan pa namin kayo. Nabala pa namin. Magkape muna kayo. Ay, pasensya pa kayo gumawa. Nabala pa namin kayo. Ito pala ang papel. Ibig mo sabihin, hindi mo tatanungin. Parang on Tingnan its mo face, na. ano? Oo. Ibig mo sabihin, Speaker Martin, Oo. Yan na. nakaupo ka lang dyan? Nanonood ka lang sa ginagawa nila? Oo. Supervisory nga lang. Totoo ako ba siya. yun? Oo. Eh, sino ba naglagay? Nung ilagay ba yung mga chairman ng committee? Sino nag-approve? Hindi ka, wala kang kinalaman. Pinagbotohan daw po yun. Hindi ba pati mga miyembro, ikaw din nag-approve, ilang member, ikaw vice chair, Opo. ikaw mag-approve. Oo. Oh. Nung ginawa yung Quadcom, ibig sabihin wala ka doon. Diba? Nung iti-take up nila yung mga subject matter, so wala kang kinalamanan doon. Oo. Nung tinanggal si Congressman Marcoleta sa kanyang mga committees, At saka chairman, opo. wala kang kinalaman doon. Diba? Tinanggal siya Oh. Member siya ng ganitong committee. Opo. Member siya sa energy. Oo. Member siya sa housing. Member sa public accounts. Member sa ganito. Hindi mo sabihin nang nagsanggal sa kanya yung majority leader. Diba? Hindi mo tatanungin Diba? sa kanya. Kay senior deputy majority leader. Oh. Nung tinanggal niyo siya sa commission on appointments, Oo. ang tumanggal sa kanya, si Dalipe. O sino maniniwala sa'yo? Ikaw ang speaker. Oo. Dapat sana ganun Diba? O nung hindi nyo na ibigay yung kanyang mga allowance, Opo. sino Oo. ang nagpasya nun? Allowance pa pala. Sino palang nagpasya nun? Hindi ikaw? Hindi ikaw nag-approve? Talaga? By the way, doon sa papa-impeach kay VP Sara, wala ka rin kinalaman doon? Doon sa mga tinatanggap na mga ayuda ko, no? Ng mga congressman na nag-sign, wala ka rin kinalaman doon? Yon ang ibig sabihin. Wala man lang kayong tinanong. And actually, hindi man lang ninyo pinaimbestigahan. Yun ngang usapin na ginamit ang pera para ipamigay, para mangalap kayo ng signature para ipa-impeach si VP Sara. Walang kinalaman doon si Martin. Wow. Oo nga. Oh. Maniwala ako sa'yo. No, nung pinipilit mo siya na tumulong doon sa pagtanggal sa Uy, ba? prangkisa ng SMNI na ayaw niyang pumayag. Bakit mo siya pinipilit na sumama doon kung wala kang kinalaman doon? Diba? Nung hindi siya sumama, kaya ka nagalit, di ba? Ayun. Tapos sasabihin mo, wala po akong kontrol sa mga gawain ng aking mga committees. Ah. Maniniwala? Okay, bahala kayo kung maniniwala kayo. Eh, Na wala man lang nagtanong. Sa kabilang Diba? pala. Dapat sana, yung Blue Ribbon Committee, tinawag siya. Inimbita siya, pero hindi siya pumunta. Opo. Wala namang ginawa yung Blue Ribbon Committee. Ah. Inimbeta daw pala yan. Noon kasi nung sinasabi ni Martin na tinatanong siya kung pupunta siya sa Blue Ribbon, di para siya imbitado. Nung pala nung inimbita siya, hindi na pala siya pumunta. Kaya sabi ko, mga kababayan, silang dapat mahiya. Mahiya naman kayo. Akala ninyo ninanakaw ang pera ng bayan, baliwala lang sa inyo dahil kayo tumatanggap ng sweldo. Dahil kayo mayayaman. So yung pag ninakaw, hindi maaapektuhan kayo. Dahil mayaman na kayo Pero yung mga tao, yung mga mamamayan na dapat doon ginastos yung trilyon na yon, baliwala lang sa inyo dahil hindi nga kayo apektado. Yan ang problema sa inyo. Detached na talaga kayo. Wala na talaga kayong pakiramdam. And by the way, bago ko makalimutan, ikaw, Vilma Santos, may pagkamatapobre ka, ano? Binabanatan ka? Dahil nasa mataas kayo? Dahil ang bumabanat sa inyo yung nasa baba? Dahil yung nasa baba, hindi kayang abutin yung taas nyo. Vilma Santos, mahiya ka naman. Pasweldo ng taong bayan, ang anak mo yata at pati kayo. Your salary is being paid for by the people. So, hindi ka dapat ganyan magsalita. Naalala ko lang kasi, nung nakita ko yon, nakakawalang gana ka. Matapobre ka ba? Mukhang matapobre ka nga Kasi alam mo, kung hindi ka matapobre, hindi lalabas sa bibig mo yon. O, di ba? Wala. Alala ko lang. Kayo kanina, saan ba papunta yan? Mhm. Oh.
Siguro sa kanal. Pero sabi ni Chairman Reyes, teka muna, Oo. huwag masyadong judgmental. ha? Chairman Andy Reyes. Oo, nakapokus kami sa pagsasapinan ng ilang pambagay. Ayan. Gaya ng mga rekomendasyon na isasubmit namin sa Office of the Ombudsman. Ang totoo niyan, Oh. eto, makakaasa po ang publiko na tuloy-tuloy ang aming investigasyon. Ang katunayan, alam Tuloy-tuloy naman talagang inyong investigasyon. Hanggang doon lang, sino nga po? Sino nga sa mga congressman na nasasabing kasabwat dyan, yung mga kongresista, na kontraktor na kongresista pa. Ikaw ang nagsabi niyan, Lacson. 67 sila, di ba? Bakit ni isa wala? Bakit walang nag-iimbestiga doon sa mga congressman na sinasabing kasangkot? Yung isa pang pagkayaman-yaman na kung ikukumpara kay Diskaya, si Diskaya ay katiting lang pagdating sa kayamanan. Bakit? ba? Halos 100 ang nirekomenda namin na masampahan na ng kaso sa ombudsman. Puro, Ang dami na pala, puro sapsap. Ilang senador yan, congressman at DPWH official. Maging ang kasalukuyang opisyal ng COA. Rekomendasyon lang po yun. Eto pa, Oh. may 3 ng kasong nasampa sa korte. Ba? Oh. Na aresto, 16 individuals. Kasama na yung Sara Diskaya. Ito yung sa Mindoro, no? Yes. Oo. Nauhan. At yung Saka Anti-Money yung sa Laundering Davao. Council, Oo. sabi namin bawiin ng pera ng taong bayan. 20.3 billion pesos ang napris sa mga ari-arian. Ayan ang kanyang sabi. Sen. O, ilan bang kontraktor ang na-identify? Sa 15? umpisa pa lang? 15. O, ba't isa lang? Ba't isa lang? Tsaka wala Isa pa lang. namang nakasuhan na Aha. mababatas. Nagre-recommenda lang. Apo. O, di ba? Wala Di pang ba? napailan. O, di ba? Ikaw si Andres Reyes, di ba? Opo. O, di ba sinabi mo, nagre-recommenda kami ng charge kay Speaker Romualdez. Aha. Pero hindi nangangahulugan na siya may Sa kasalanan, di yun ba? nga. Oo. May ganun eh. Oo. Yan din po, di ba? Nirekomenda din. Pero wala na. So, ibig sabihin ay, kumbaga, pinapacify lang tayo, tigil ka na, meron kaming inirekomenda. Di ba? O, saan ba papunta talaga? Mukhang wala na akong pupunta itong bagay na ito. Mukhang yun din na. Kaya nga nasisipayo ang taong bayan, maging sa social media. Doon din ako nagtataka. No? Nasisipayo na ng gusto eh. Paano ka magre-recommenda na sa ombudsman, di ba? Oo. Yung ombudsman, ang trabaho niya, mag-file ng kaso eh. Yes. Pero nilginay mo doon, ito po, nire-recomendahan namin na ito hindi to guilty. Pero yan ang papel, kayo na bahala. Parang ganun eh. Inirekomenda ko po ito, si Martin. Wala pong kinalaman niyan kasi daw, wala daw siyang kaalam-alam doon sa mga committee, sa mga nangyayari. Di ba? Grabe mga kababayan, kawawa naman tayo. Nasa kanila yung pera ginagamit pa para yung iba hindi magsalita. Parang ginagawa itong bargaining power eh. Magsalita ka o di kita bibigyan yan. Yung iba naman, yung iba natitiis, nakakaya. Katulad ni Congressman Leandro. Diba? Na hindi na nakakaya. Kaso mo, nag-iisa lang siya mukha na lumalaban eh. Diyan eh. Mukhang binubugbog siya ngayon eh.